I'm a single mom and also I'm a nurse. Tapos on the side, I'm doing music. Pati daw, hunin ng ibon. Parang nakakatch ko daw yung mga notes nila, yung mga ganun. Yung Snow White yung yung mga ganun. Akala ko kasi talaga, growing up, hindi ko na-realize na hindi pala lahat kumakanta. Akala ko natural yun sa lahat ng tao. It's very heavy ang workload ng pagiging nurse. I don't think properly compensated talaga yung mga healthcare workers. As a nurse, meron ako narinig kasabihan na ikaw yung puso ng ospital. Right. Kasi ikaw yung nagpa-pump ng blood, di ba? So parang ikaw yung center. Lahat ng doctor's orders gonna go through you. Na-realize ko nga parang may contrast siya na nursing, healthcare workers, they're essential to life. Pero beauty, art, creativity is what we live for. Hello Internet World, ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown and also known as Kyle, ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura Podcast, and this is a Totoo Lang Podcast. And for today's episode, medyo special yung guest ko. Alam ko lagi ko sinasabi na special yung guest ko, pero ngayon kasi special talaga yung guest ko. Ihaya ko na siyang further introduce yung sarili niya. For this episode, guys, kasama ko si Ranzel. Hello guys, hello FTV fans. I'm Ranzel, kabanda ni Kyle. Girlfriend ni Kyle. Also known as girlfriend ng vlogger. Oo, ano. So work, laging may tumatawag sa akin, girlfriend ka ng vlogger. Sa work mo ba yun? Oo, lagi. Sino kaya yung mga nagtatransport ng mga pasyente. Pag nakikita ko, kilala nila yung mukha ko siguro. Tapos, meron din nila alam yung pangalan ko. Tapos sabihin nila, ay, ikaw ba yung girlfriend ng vlogger? Sabi yung vlogger. Oo, ako nga ho yun. Hindi ko na tinanong kung... Pero nagtataka ako, di naman kita kasama sa video. Paano nila nalalaman? Ewan ko ba? Ewan ko kung anong klaseng video yung nakita nila. Ini-stalk ba nila tayo? Para malaman pati ikaw, kilala ka nila. Basta basketball scene din. Hindi naman kita kasama dun kahit sa basketball scene. Kulit nga ng mga tao eh. Ano pala ito yung camera mo? Sorry. Kung meron kang i-address or what. Pero if wala, parang nag-usap lang tayo. Okay. Anyways, actually, tama, girlfriend ko nga siya. And para sa mga nakakala, magkasama kami sa bahay. So, sasabihin ko sana nakakamustahin ko siya, pero magkasama na nga kami araw-araw. So medyo iba yung episode kasi hindi ko alam kung kakamustahin ko yung araw niya, yung buhay niya. Kasi parang alam ko na lahat na nangyayari sa kanya. Pero I guess for the context na lang ng viewers, baka konting background, what you do, sino ka ba, kung anong, yun nga, mga bagay na ginagawa mo. Ayun, so actually I'm a single mom and also I'm a nurse. Tapos on the side, I'm doing music, I guess. Mm-hmm. And yun lang, parang pa-chill-chill lang. Passion for music. Kailan nagsimula ang passion for music? My God, since birth siya. Hindi, mga sobrang maliit pa lang yata ako daw. Mm-hmm. Sabi ng mama ko, mga 4 years old. Kasi umalis yung mama ko to as an OFW sa Hong Kong, mga 5 yata ako noon. Mm-hmm. So, yung mga naalala niyang memories nung bata ko, mga 5 and below. So, yung mga times na yun daw, mahilig ako sa mga Disney movies, tapos pati daw, hunin ng ibon. Parang nakakatch ko daw yung mga notes nila, yung mga ganun. Eksaktong notes ng, daw. ng Tapos, ibon? yung Snow White yung yung mga ganun. Kuha ko daw yung mga yun. Nang ganong edad? Daw. Sabi na baba. Araw daw kung tama. Ibig sabihin, gifted ka talaga from yung time na bata ka pa. Yun nga yung akala ko kasi talaga, as growing up, lahat kumakanta, lahat ganun. Parang sixth sense na ng mga tao. Mm-hmm. Hindi ko na-realize na hindi pala lahat kumakanta, yung mga ganun bagay. Akala ko natural yun sa lahat ng tao. Dahil inborn sa'yo. Kala ko lang talaga ganun. Kasi usually yung mga batang ganong age, hindi pa nila kayang kumuha ng tono eh. Yun nga diba? Kasi nga yung madami na rin ako na-realize nga na hindi pala talaga. Siguro nade-develop.
nade-develop siya, pero merong mga inborn, I guess kagaya nung sa'yo. Kaya nung nalaman mo na meron kang gano'n, akala mo lahat ng tao meron gano'n. Yun nga, yun. Lalo na gano'ng kabata. Yun nga. Akala ko nga ganun yun. Pero paano na-develop further ang iyong parang singing? Or When I was in grade 3, I would say 3 or 4, meron akong, yung favorite teacher ko dun sa back in my province sa Abra. Parang medyo vivid pero parang sabi niya, parang gusto mo bang sumali sa contest, ganyan. Tapos sabi ko, anong contest po? Yung singing contest daw. So, hindi ko alam kung paano niya nalaman na kumakanta ako noon, or parang sabi ko, bakit ako, ganun. Parang yun lang yung naisip ko. Tapos, sabi niya, ito, gayahin mo tong kantang to. Parang tape pa yata yun na sa cassette. Plinay niya, tapos, ito, gayahin mo tong song na to. So, yung How Could You Say You Love Me ni Sarah Geronimo. Tapos sabi ko, okay. So, ginagawa ko lang siya. Tapos, hindi ko pa naintindihan gaano kung ano yung nangyayari nun. Basta, kinakopy ko lang yung song. Kinakanta ko yung mga birit. And then, sinalang na ako sa stage. pinuri ka nila nung ginagaya mo? Para isa lang kanila, syempre maganda yung pagkakaya mo dun sa song. Sabi ko nga, kinokopya ko lang. Meron Yun kasi lang yun. marami akong na-witness na tao, lalo growing up yung ganun. It's either, kapag sinabayan nila yung song, wala sila sa tono. Or wala sila sa rhythm ng song, kahit kasabay na nila yung track. Yeah. Tapos, di sila aware na ganun sila. Meron ganun, kasi di naman natin alam kung ano yung rhythm, kung ano yung melody siguro. Marami akong na-encounter na ganun. So, para isa lang ka sa isang singing contest, siguro tama yung pag-hit mo ng note. Siguro nga. Kasi nga, doon na nagsimula yung sunod-sunod na contest. So, anong age ba yung grade 3, grade 4? Mga 9, 10. Yun, so, since 5 years old ako, hindi ko nakasama yung mga magulang ko nun, grandparents ko na lang. And wala talaga nag-introduce sa akin ng paano ba kumanta. Ginagawa ko lang siya. Sa mga naririnig ko sa radyo, sa pinapatugtog ng mga neighbors ko, ganun. And then yun, doon na nagsimula sa school, contest after contest, nanalo sa ganyan, naging division or whatever, regional, ganun. So, wala kang formal training at all? Wala talaga. Talagang pag may CD ako ni Sarah Geronimo, Britney Spears, yung mga Disney, mga High School Musical, ganyan. Parang kinokopya ko lang kung paano sila kumanta. And then, yun na siguro yun. I guess that's it. Kasi nga, lahat naman kumakanta. Ganun. Yun yung iniisip ko eh. So, ang music career mo basically nagsimula as a singing contest. Sumasali ka ng maraming contest. Yeah. Paano ka Sobrang bata. na-transition sa rockstar, ganun, banda? Nung, I would say 11 years old ako, kinuha ako nung magulang ni mama sa side niya, side ng mama ko. Taga Antipolo sila. So malayo sa Abra sa Antipolo. Pero doon ka na tumira, di ba? Oo, marunong naman ako magtagalog nung nasa Abra pa ako. So kinuha na ako ni mama. Gusto niya na doon ako tumira sa side na family niya. And then doon, pagdating ko doon sa bahay nila, may mga instrument doon na ako, parang yung tita ko may acoustic guitar, yung mga tito ko may electric guitar. Paggising ko sa umaga, narinig ko yung mga drums na ingay-ingay, yung mga ganun. Hindi namang maganda sa pandinig kayo, mga ganun. Kasi sanay ako sa mga -1, Sarah Geronimo, Regine Velasquez, yung mga ganun, mga birit-birit lang. Tapos pagdating ko dun, parang ang aga-aga, tapos may mga friends silang pumupunta doon, tapos nagja-jamming sila, basically. Tapos hindi ko pa alam kung ano ba yun. Yung pala, pagbabanda pala yun. So ang family mo sa father side ay mga singers na pang-contest. Parang doon ka yes. namulat. Doon Akala nila mo, ako pinush, yes. Tapos nung nilipat ka sa mother side mo, mga bandista naman yung mga kamag-anak mo doon. Yeah. So, dahil nga lumaki ka sa parang singing contest, sinasalang ka ng lola mo ba? Lola. Lola sa mga Sila. singing contest. Akala mo yun yung music. So, Yeah. sobrang bago sa'yo yun nung banda environment. Paano mo siya tinanggap? Paano siya? Kasi ngayon, yun na yung ginagawa mo. Hindi ka naman nagko-contest. Yun na yung identity mo basically. Siguro, Bakit ka nag-stick doon? Bakit naging ganun yung mo?
thing? Parang naintriga lang ka. Nung una kasi, nung lumipat ako doon, naintriga ako sa kanila eh. Parang ano yun, bakit gitara? Tas pagka-strum mo na ganun, wala namang tunog. Yung pala, yun yung electric guitar. Sabi ko, hindi na maganda yung tunog nito. Kasi hindi nakasaksak. Sabi ko, ang pangit ang tunog. Ganun lang. Tapos yung tita ko, may acoustic siya guitar. Tapos, meron siyang parang Biblia ng chords. Song hits, songbook. Oo, mga songbook. Pero makapal siya. Talagang dun mo makikita kung paano talaga mag-learn ng guitar. So, binila nila akong tig to 200 pesos yata na classical guitar na hanggang ngayon, dinala ko pa dito. Maliit lang siya. So, doon ako nag-umpisa. Tapos may mga unting YouTube na, unti lang. Pero matagal pa yung loading. So, natuto ako ng mga Taylor Swift song, yung mga ganun. Doon ako nag-start. So, doon ako natuto mag-guitar. Mga 11, 12 years old ako. Pagdating ko dito, doon na talaga ako, parang sige, gusto ko matry na magbanda. Nasa utak ko, nasa concept ko na. Parang nag-grasp ko na yung concept ng pagbabanda pagdating ko dito. Ay, alam mo na sa isip mo na pagpunta mo ng Canada na gusto mo magbanda? Pag kasi nawa-watch ko, na-observe ko yung mga tito ko dati. Parang okay, ganun pala yun. Pagdating ko dito, matagal-tagal pa, years and years pa kasi of adjustments. As a teenager, as a child of parang going through divorce yung parents niya. Madami pang kung napagdaanan bago ko ulit mahanap ulit yung passion ko sa music. Yung ganun. Until high school, end of high school na. Pumating ako dito grade 8, end of high school, tsaka lang ulit ako parang okay, parang gusto ko ulit kumanta. Pero alam mo, ito hindi ko to alam Totoong hindi ko to alam Paano ka nga na-introduce na mag-start ng banda dito? Kasi, I mean, obviously, kilala ko yung group of friends mo from high school. Hindi naman sila mga musikero eh. I mean, yung iba, marunong, di ba? Pero not kung para natin ginagawa. Titignan ko ngayon, yung circle mo, yung pa rin sila. Tapos ikaw, para kang may different entity. Paano ka napunta sa ganun na nagbabanda ka? So, nung mga first few years ng high school ko kasi, yun yung sinasabi mo na best friend ko hanggang ngayon na wala talaga sila, hindi naman sila musically inclined talaga. Pero dumating sa high school namin yung mga other friends namin ngayon, na naging kabanda ko. So, parang nalaman nila, nagkaalaman na, kumakanta ka rin, ganyan, kumakanta ka rin. Tapos, marunong din mag-gitara, yung mga ganun. Si Pat? Oo, which is si Pat yung drummer nung dati kong Ay, nagda-drums na si Pat nung high school pa kayo? Hindi, kanta, guitar, ganyan. Tapos, nauso yung mga debut nun, di ba? 18 years old, end of high school. Parang, nagwagawa kami ng mga number para sa program nung debut. So, nag-iisip kami, okay, meron kami mga hip-hop, cotillion. Tapos, naisip din ni Pat, parang, what if gumawa tayo ng band? We could perform as a band, sabi niya gano'n. Sabi ko, uy, masaya yun, sabi ko. So, magkikitara lang naman ako, diba? Tsaka kakanta. Yun lang naman yung ginawa ko. Tapos doon na sila natuto mag-drums. Si Pat mag-drums. Tapos, gusto matuto ni Rhea nung bass, gano'n. So, parang naging 3-band ba, gano'n. Pero si Rhea, tumutugtog na talaga siya nung time. Marunong ata siya mag-guitar, pero gusto niya rin matuto mag-bass. Kasi from church siya and parang na-expose din siya sa mga ganong bagay. Na parang gusto ko matuto ng iba't ibang instruments. Yung mga ganun. Shoutout pala kay Rhea tsaka kay Pat. Pat, yes. Sound of Fate. Yeah. Sound of Fate. Doon na nabuo. Pangarap yun ni Pat na bumuo ng all-girls band. So sabi niya, gawa tayo all-girls band. So ang ginawa namin, nag-search kami ng mga tao sa Facebook. Doon namin na-meet si Jam tsaka si RG. yung unang lineup. Yung unang lineup ng Sound of Fate. 2015, 2016. Doon yung pinakauna kong band. So doon ko pa lang talaga na-apply yung mga na-observe ko sa mga tito ko noon. Kung paano ba yung concept ng pagbabanda. There's so much into it pala. Paano kayo na-introduce naman sa music scene dito, yung mga tugtugan? Ayun. Nung nag-start na kami ng band, ewan ko kung, I'm not exactly sure how it happened, pero yung Crownless Kings, they put us under their wings. Parang ganun. So, si Kuya Kenzie, shoutout kay Kuya Kenzie, talagang parang tinrain niya rin kami and then he shared his
shinare niya rin yung knowledge niya sa music with us. Kung paano talaga nagwo-work yung band. Mhm. Yun, so yung Crownless Kings. Tinuruan niya si Pat ng mga drums niya, yung mga ganun. Paano yung nakilalang Crownless Kings? Hindi ko nga rin maalala eh. Matanda pa sa amin yun. Siguro Older pa sa amin. disassociated ako ng mga age ko na yun na parang hindi ko alam yung nangyayari. Parang na-introduce na lang kami bigla sa kanila. Tapos pag nagpa-practice kami, andun sila tapos tinuturuan talaga nila kami. Tapos tinutulungan nila kami na mag-book ng bars, ng mga Filipino bars. Doon ako una din na-introduce sa mga Pinoy bars sa kusina, dati pa ang kusina, bistro, doon ang mga una ko. Sabi ko, may ganito palang place. Ganun. Anong tinutugtog nyo ng mga panahon na yun? Anong music nyo? Una naming tinugtog, Cool Off by Yeng Constantino. Cool Off, Migraine, yung gano'n, yung Session Road. Covers, basically. Cover songs, basically. Yeah. Doon kami nag-start. Yeah. Naalala ko kayo as para kayong nagva-variety band. Yun nga, nabanggit mo nga yung pagtugtog sa mga bars. Pero yung transition ngayon kasi sumusulat ka na ng original songs, hindi nyo na ginagawa yung variety band, hindi na kayo nag-perform sa mga ganon. Paano naman kayo napunta sa ganon, yung transition nun from cover, variety to original songs, making music videos, recording? Yeah. So yun, nag-start yun sa una kong banda na parang yung isa sa members namin, I don't know if I wanna detail kung sino. Parang sabi niya parang hindi na siya na-fulfill sa pag-play ng cover songs sa band. Parang hindi niya ma-express siguro yung creativity niya as much as she wants. And parang yun yung direction na gusto niyang puntahan sa music career niya. And then so, nag-open up siya sa band and sabi niya, parang gusto kong itry mag-original song. Tapos sabi ko, parang hindi ko pa natatry yun. Actually, pinakauna kong original song na ginawa is for my best friend nung nag-debut siya. Ginawan ko siya ng song. And then, yun lang talaga yun. Parang gusto ko lang gawin kasi parang feel ko, ma-appreciate niya to, ganyan. Pero nung na-layout na nung band member ko na parang gusto ko gumawa ng original song. So parang, na-challenge ako. Na-excite naman ako. Parang gusto ko rin namang matuto na mag-write ng song, ganyan. So pinakaunang song ko talaga yun. Which is yung Salamin. Tama ba? Doon kayo nagpalit ng pangalan? Yes, doon na rin kami nag-transition ng pangalan from being a cover band to an original band. Pati pangalan ng banda nyo, di ba? From Sound of Faith to Sophia. Tama ba? Yes. Nung nag-start kayo sumulat, yes. di ba? Parang perfect timing yun na, parang gusto na rin namin ibahin yung name ng band namin. Parang Sound of Faith. Paano nga ba namin naisip yung Sound of Faith? Sino nga ba nakaisip? Ewan ko. Honestly, yung mga times na yun, for some reason, may mga patches ako na hindi ko ma-figure out kung paano nangyari yun. Siguro, disassociated talaga ako nung times na yun. Parang 10 years ago na yun, no? Kala mo kailan lang. Grabe. Nag-transition kami sa original music. Songwriting process, paano naman? Kasi sabi mo, una kang nagsulat ng song para sa best friend mo sa debut niya. Obviously, hindi naman nag-materialize yun into a recording with arrangement, into banda. Tapos sinalang ka nga sabi mo, na-challenge ka sa Sophia, full band kayo. Paano yung proseso nun? Paano yung process ng songwriting ninyo nun? Paano siya nabuo as yung unang single nung Salamin? Paano nga ba? Yeah. Well, parang binigyan ako ng freedom ng mga band members ko. Na parang, sige, i-feel mo lang, let it out, gumaganon sila. Tapos sabi ko, okay, go naman ako. So parang, nag-figure out lang ako ng mga familiar chords sa akin. Tapos nagsistrum lang ako, nagpe-play ng guitar. Tapos, nagsulat na ako ng mga first verse, mga chorus, parang, hindi ako, parang wala naman akong certain way paano gawin. Parang ginawa ko na lang siya bigla. Ganun. Acoustic guitar, ganun? Acoustic guitar. Tapos, tungkol saan ba to? Tungkol saan ba? Parang wala naman ako pinagdadaanan at that time. Nisip ko yung friends ko na lang.
So parang medyo nasa dark side sila ng mga panahon na yun. Na para bang, naisip ko kasi yung isa kong friend na para bang lagi siyang malungkot. So parang yun na lang yung mga una kong lines na parang ginhawa nga ba'y sa dilim, parang ganun. Parang mas gusto niya yung nasa dark place siya. Ganun. Or yun na yung naging aura niya the whole time. Tapos nung sinend ko na sa kanila yun, yung may first verse, second verse, parang nagustuhan nung guitarist namin yung chord progression niya. Oh, ang ganda, ganyan. Sabi niya, parang naiisip ko yung title ng song na to, Salamin. Sabi niya gano'n, Salamin. Okay, so kailangan ko incorporate yung title na yun sa song. Pero wala pa yung Salamin. Wala pa, parang hindi very pa buo. generic pa yung umpisa nung yung first construction, nung pag-construct ko ng song. Very generic pa siya. Naalala ko, iniba-iba ko na lang yung ibang line. So parang nung Salamin, iisip ko kung paano ko itutugma yung Salamin. Sabi ko, sige, so this is gonna be about a heartbreak then from another person. Na ganun. Kasi parang reflection mo yun sa sarili mo na parang where did it go wrong, yung mga ganun. Yun na lang yung naging concept niya. So, nung binigay niya yung title nung song, wala pa yung bridge part niya na nababanggit yung, wala di ba pa. meron dong lyrics na nasasabi yung Salamin, Salamin? Wala pa yun? Wala pa. Nilagay mo yun nung binigyan kayo Parang ng title? nafe-feel ko yung vibe nito, Salamin. Sabi niya ganun, paano Salamin? Actually, Ang galing. first song, second song, ganun yung nangyari. Siya yung nagbigay ng title, tapos sige, dun ko na iba-branch out kung paano ba i-execute yung song. Actually, na-witness ko nga yung ano na yan, yung proseso ng Salamin na yan. Narinig ko yung demo. Yeah. Bago niya record, narinig ko yung demo. Pinarinig mo sa akin. Binawasan ko pa siya ng parts. Yes. At some point, kinat ko yung parang second verse. Second verse. Galing, ganda na ng proseso. Kasi para sa unang song ng isang banda na first time gumawa ng kanta, sobrang ganda ng kanta niya sa totoo lang. Hindi siya yung garbage. Hindi naman, kasing, hindi ako sige, kumpara ko na lang sa amin. When we started, lahat kami original songs, ang dami, parang papangit ng tugtog. Alam mo yun, yung, kunyari, for example, my band, is yung Jollibee. Isa sa mga una namin suwa. Kung narinig mo yung pinakaunang version nun na tinugtog namin, sobrang garbage. Ang layo na kasi nung inabot nun para yung last bago kami naghiwa-hiwalay para maging ganon. Pero yung una nun, garbage talaga yun. Yung areglo, yung recording. And then yung sa inyo, para sa una, sobrang solid yun. Galing ng... Parang naririnig ko nga rin. Pero parang behind the scenes sa utak ko. The way that I did it, parang ginawa ko na lang siya. I didn't really put much thought into it. For some reason. Pero I know may mga ways, may effective songwriting, yung mga ganyan-ganyan. Pero I just did what I thought. Parang yun yung way. And speaking of songwriting, paano ka ba sumusulat? Like, personal experience mo or kaya mong totally gumawa ng inventong kwento or random na, alam mo yun, paano ka ba more comfortable ako pag tinitignan ko yung ibang tao and yung story nila yung nire-write ko. Mas komportable ako sa ganung way. Parang, actually hanggang ngayon, hindi pa ako komportableng i-share yung talagang pinagdaanan ko personally. I don't know. Actually, totoo nga yun. Natatakot lang ako. Lahat ng songs mo na-released about sa mga kaibigan mo. Yeah. Diba? Tama? Sa pinagdaanan nila, ng friend kong ganyan, ng friend kong ganito. Tapos, literally, after nila mag-rant sa akin, tsaka ako makakaisip ng susulat. Ganon. So, para siyang life book ng ang catalog ng mga songs mo ay sa mga kwento ng mga kaibigan mo. Bawat song na yan, alam ko kung kaninong. And then, meron kang song na about sa sarili mo na ayaw mong i-release. Yun, alam mo. Na gustong-gusto kong ilabas, pero ayaw mo. Yun, hopefully malabas natin yun, magkaroon ng courage. Kasi yun talaga yung story ng life ko. Yan. Yeah. Ito, daanan na natin mabilis. Gusto ko lang, baka magtampo kasi sila eh. Mayroon ka pa kasing isang banda. Paano ka naman napunta dun sa isang band? Yeah, nag-overlap yan eh. Open naman ako multiple bands katulad mo. Joke lang. Hindi na. Hindi ko kaya yung gagawa yung dami itong bands. So... Kabanda ng lahat nga eh. Yun nga eh. Ano ba? Paano nga ba nag-umpisa yung... Ang kulit no? Tinatanong kita kami... alam mo naman.
Wala lang, baka Mas alam mo pa nga kung paano nag-umpisa. baka kasi magtampo sila. Baka puro pinang di natin sa pinag-usapan. Joke lang. Ay, ikaw Then, na lang mag-explain. nabuo kasi yan, nag-basketball kami nila Chico tsaka ni Chini dito sa Battle Arena dito. Tapos nagti-Tim Hortons kami nung gabi after. Tapos nag-usap kaming tatlo. Sabi namin, initially sabi namin, nung time na yon nakapahinga si Super Diego. Tapos winter time pa ata. Winter nun. time, naka-idle si Maharlika. Wala kami ginagawa ni Chico. Si Chini, hindi naman masyadong tumutugtog dati. Sabi namin, anong boring ngayon? Tapos lahat naisip namin, lahat ng banda natin original, no? Paano kaya tayo makakatugtog ng mga gusto natin tugtugin ng music, ganyan? Sabi namin, buko kaya tayong banda. Ito, dito tayong tatlo. Sabi, drummer, guitar, bass. Hanap tayong singer, ganyan. Tapos sabi pa nun, sakto, okay. Para matugtog natin yung mga gusto nating tugtugin na hindi original songs. Tapos may re-release natin. Sakto, nandito si Chini tsaka ako na may background sa pag-film, si Chico sa pag-record ng audio, tapos music. Sabi ko, perfect na kaming tatlo sa gusto namin gawin. Tugtog, record, video, di ba? Yeah. Release, kailangan lang namin ng bokalista. Tapos nung time na yon, di pa yata tayo nun eh. Parang nag-usap pa lang tayo, parang gano'n. Yeah. Si Ranjan lang, ito, kinausap ko ito na lang. Kunin natin to, parang gano'n na ginawa namin. Tapos yung sinabi namin sa'yo, basically, yun yung beginning niya. And nag-evolve na lang talaga siya into nagsusulat na rin tayo. Pero initially, ang plano namin is, kasi alam namin, busy kami, dami na yung banda eh. Social media band lang kami. So kami mag-outlet ng yung mga pinapakinggan namin, matutugtog namin, di ba? Although hindi naman kami masyado talagang, hindi ako masyadong fan ng cover band. Pero syempre, kinikwento ko nga kasi, meron mga music akong pinapakinggan na parang sarap tugtugin ito, mga ganun. Yeah. Yun lang talaga yung initial objective nun. Wala. Ikaw, anong na-feel mo nung time na? Wala, sobrang go lang ako kasi gusto ko talaga ma-explore din yung or parang gusto ko lang ng libangan din outside of my career, yung mga ganyan. So, nag-go lang ako. And ang gusto ko itanong sa'yo, ako kasi medyo nasanay na ako from lahat ng banda ko from time, siguro mga 5, I don't know, hindi ko mabilang, pero wala ni isa sa kanila na pareho yung una type of music. Yung music style ng lahat ng banda ko, si Super Diego, si Uppercase, si Genesis, yung mga dati, iba-iba ng magkakaiba ng music yun. Hindi magkakalapit iba-iba eh. Tapos, iba-iba din yung proseso nila ng paggawa ng music. Ganyan, iba-iba yung ways nila kung paano mag-handle ng band, ng practices, ng kahit ano. Ikaw, yung shift sa dalawang banda mo, kasi ang Sofia is mas heavy. Darker kayo Darker. And then, pag tayo, vibrant, Sobrang di ba? Paano mo sinishift yung, may personality ka bang tinatago or paano mo siya, parang Bipolar. night and day, paano mo siya nagagawang ganyan? I guess may both sides naman akong ganun. May personality ako na parang, dark and sad. Parang ganun na vibe. Meron din akong ganun, but it's not really what people are seeing. Ganun. Right. So parang, nung nag-switch ako sa Colin Sick, from yun nga, yung heavy band na rock nga ganyan, madali lang. Parang masaya, parang papakita ko lang yung masaya na bright na side ko. Masaya na side. And actually, nahirapan ako sa transition. Oo, wala ka bang switching? Parang switch eh. Paano ka nahirapan? Ito hindi ko to alam. Yung songwriting process siguro. Kasi sa Sofia, puro parang sad songs pa lang yata yan na ko dun. Nara-write ko dun. Eh nung nag-switch tayo sa original pala, parang nahirapan ako. Paano to magiging bright and parang upbeat na song? Yun yung naisip ko nun. Parang kailangan ko kasing I have to be in a happy parang face din sa buhay ko. Parang ganun. I mean, I don't think I'm the only one na artist na ganun. Kailangan talagang pinagdadaanan mo para mailabas mo lahat yung mga ganyan. Paano mo siya na-overcome? Kasi ngayon, parang komportable ka naman na siguro ngayon. Hindi Oo. Siguro kasi masaya din naman kayong kasama. Ganun. So, friends, very light yung situation sa Colin 6. So, parang madali naman kayong kasama. So, parang naano ko na lang din. Ewan ko,
maybe okay ako sa mga adjustments. Magaling akong mag-adjust sa bagay-bagay. Mga ganon. Mm. And nagugustuhan ko lang yung experience. So, ganon. And then sure naman ako necessarily kung paano natin, yung ways natin into paano tayo nakakabuo ng song is different kung paano yung ginagawa sa Sofia. Yeah, of course. Di ba? So, doon, mag-iisip si Jam ng title, tapos iba-branch out ko yung songwriting process dun sa title na yun. Dito naman sa Call in Sick, may mga experience kayo sa mga paggagawa ng instruments. Yeah. Instrumentalist kayo. Mm. So, yung songwriting process natin, so far, ang ginagawa natin is gagawa ka ng instrumental and then lalagyan ko ng words. Mm. So, yun, iba rin yung process na yun. Oo nga, no. Akala ko buo na yung instrumental nung Salamin bago Hindi. yung Salatan nung una. Ako din muna yun. And then, pinasa ko lang sa kanila. Anyways, sige, medyo skip pa na natin yung music. Pag alam ko isa ka ring, syempre yun nga, isa ka ring nurse. And pag-usapan natin ang nursing side ng buhay mo. Kamusta ang buhay ng isang nurse? Siguro sa experience ko lang it's very heavy ang workload ng pagiging nurse. Siguro depende rin sa unit. Pero sa unit ko, Nasaan unit ka ba? I work in the medicine unit. And dun mo talaga makikita ang mga sakit and vulnerability ng ating community. And mahirap siya. Very, very heavy yung job na ganito. I hear a lot of stories na yun nga, yung trabaho ng nurses. Kaya nga, di ba parang tinatawag silang, lalo na nung pandemic, mga modern day heroes. Kasi, especially during nung pandemic time, kayo yung nandun habang lahat nasa bahay Di ba kayo yung essential workers, mga frontliners, ganyan. Tapos, correct me if I'm wrong, meron kayong parang, ano tawag dito? Yung required kayong pumunta kapag tinawagan. Merong naging ganong, anong tawag sa ganong mandate ba? Oh, so in an event of mass casualty, required yung mga nurses, yung mga doctors na mag-respond sa mga ganong situation. Which is yung nangyari sa COVID. So, feel ko dun talaga, that's what led to so many burnout sa healthcare workers talaga. Na hanggang ngayon is yun pa rin yung problem. Na hindi pa rin na-resolve. For some reason, lalo pang naging mas heavy yung mga responsibility, yung mga ganun. Yun nga, in the past, na I hear a lot of stories ng mga burnout sa nurses, yung mental health nila nasisira. Marami rin na akong makakakilala na sa sobrang burnout nila sa nursing, nag-switch career na sila, hindi na nila kinaya. Coming from an actual nurse nga din, ikaw, ano yung personal experiences mo sa ganun, yung hirap ng mga nurses? And worth pa ba yung bayad sa inyo sa tingin sa trabaho na ginagawa nyo? Baka may makwento kang example. I don't think properly compensated talaga yung mga healthcare workers. Like, kino-compare ko siya lagi sa mga na pag nag-aasa ko sa'yo, bakit ang laki ng pera sa sports, yung mga ganyan. Sa mga artists, celebrities na nakikita natin sa TV. Parang sobrang gaan ng buhay nila yes, na parang ang sacrifice nila is yung ma-expose yung buong buhay nila. But their compensation, parang okay na rin Parang iniisip ko. Pero taking care of our elderlies, yung mga may sakit. Kung pumunta ka sa hospital tas someone else is taking care of you, these doctors, lahat ng mga healthcare workers, mga nurses, ano bang katumbas nun? Parang magkano ba yun per hour sa tingin mo? Yung mga ganun, parang hindi properly compensated and at the same time, parang
most of the time na-overlook lang ng ibang tao na, you guys chose this path. You guys chose this career. And you know what you're going into. Right. Pero like, wala nga kaming, do you guys know we pay for parking still? Sa job namin. We pay for our food, our lunch. Dapat nga libre na pagkain niya sa ospital. Nakikita ko nga sa TikTok na may mga corporate workers and then here's what I have for lunch. Tapos they grab a tray and everything is for free and they just take their food out. So sabi ko, we deserve this kind of treatment. Yeah, parang I shouldn't be paying for my lunch. I shouldn't be paying for my monthly parking sa hospital. I don't know. That's just me though. Nung ako nasa corporate ako, may cafe. Yeah, we don't even have everyday coffee. No. And actually, nursing week just parang kakatapos lang. Nagpatlock kami. In which ang nursing week ang pinakamabigat mong week? Oh yeah. Unfortunately. And nursing week, Na-witness parang ko siya. pinapakita lang nila sa amin na, this is, okay, happy nursing week. And they give us these little things na, okay, I do appreciate. Pizza, hindi ba pizza lang? Wala nga kami Nursing week. Wala lang. Parang lalo lang nilang pinapamukha na. Ang kulit na ano ko sa mga ganun. I don't mean to attack anyone, pero like, binigyan kayo ng nursing week only to say na ina-appreciate nila yung nurses. But then, wala naman nag-change. Nagtatrabaho pa rin kayo, bigat pa rin yung work nyo. Wala man lang binigay sa inyo. Wala naman. Kayo pa yung nag-potluck yourselves. Kayo, parang, ang kulit din ng celebration, no? Parang sinelebrate nyo yung sarili nyo. Tapos Kami wala nag-celebrate sa amin. masabi lang. Nurses, this is our week, ganun. Pero what do you think yung the government should do sa ganyan? Sa ganyang problema ng nurses? Hindi ako marunong sa mga government chu-chu-chu. Ano lang siguro, parang right staffing siguro. Like all I ask for medicine unit is keep it at maybe like 4 patient ratio. Ganun, depende sa unit nga. Pero kasi minsan it goes more than that. And for some reason, pag nakakausap ko yung mga senior nurses ko, they've been a nurse for 40 years, 50 years, and they're saying na it has never been this bad. Tapos sabi ko, anong pinagkaiba? I don't really understand. I think it's yung community natin is just, they're getting more sick and we're more vulnerable daw. You mean this generation? Oo daw. Tsaka mas bata yung mga nag-asa. Marami na daw napagdaanan yung community natin na parang they get more sick, walang ganong support, yung ganon. For some reason, there was more support before versus now. Pero ano nangyari? They just put more responsibility behind the healthcare worker. Parang yung scope is pinalawak nga nila, pero that means mas madami kang responsibilidad. And I think yun yung burnout. Parang literally ikaw yung puso nung, as a nurse, meron ako narinig kasabihan na ikaw yung puso nung ospital. Right. Kasi ikaw yung nagpapump ng blood, di ba? So parang ikaw yung center. Lahat ng doctor's orders gonna go through you. For some reason, like other healthcare workers, like mga pharmacists, yung mga nasa lab, they all go through you. And in between the patients and them and everyone else. Kasi ikaw yung pinaka-close sa patient. Essentially, sa framework nung sa hospital. Diba? So, mabigat. Kasi a patient in their most vulnerable time, ikaw yung mag-handle sa kanila for a 12-hour shift. Para ikaw yung mag-guide sa kanila, and it's a lot. And we're talking about life and death situations. So, emotionally, mentally, physically, madami siya. Kahit na 12-hour shift lang yan. Yung question ko is, sa tingin mo, ano yung deserve nyo na tama? Deserve namin? As nurses. Free parking, ganon. Kahit na free food na lang. Race. It's been, ang dami ng race na ganyan Parang hindi pa rin naman. Ang maganda is, proper staffing na lang siguro. A person parang can barely handle 5 patients. I-elaborate natin. Proper staffing. Bakit? Ano ba ang situation sa work mo? Bakit kailangan ng proper staffing? Sa medicine unit, ang nurse-to-patient ratio is maximum 6 at night.
ibig sabihin, isang nurse, 6 yung Pwede pang patient. 7. Depende sa hospital. 6 to 7 Yeah. ang patients. Yeah, and these patients, you'll see bits of everything. So they could be very stable to acute, talagang acute sila na Right. they're very sick. And you don't know what's gonna happen. One of your patients can be sick for your whole entire shift, and then paano ka makafocus sa other patients mo, right? So it's really risky, and your license is on the line. Ikaw yung nag-aalaga sa kanila. Ikaw yung nagpapalit ng diaper Ikaw ang nila. nagpapalit diaper, ikaw magbibigay ng medicine. And for, for another side of it, hindi naman, alam ko, these patients, obviously, kailangan nila ng care. Explain ko na lang, yung hirap ng ganong karaming patient para sa isang nurse. Pag tingnan nyo yung katawan niya, ang liit lang niya na tao. Nang-handle siya ng mga 6 to 7 nurses, and then, not only iba-ibang klaseng sakit, and then yung ibang patient na yun sometimes nagiging violent, na-experience na siya na parang sinasaktan siya ng patient. I mean, anong magagawa niya kung isang malaking lalaki yun, di ba, na matanda, di ba, para protektahan yung sarili niya. Although as much as I understand, you're also dealing with families ng mga patients na yun for some, in some cases, di ba? And yung families, I understand, they can get to, ganun din, naninigaw, galit, get to needy, masyadong, kasi naiintindihan ko, gusto nilang alagaan yung kamag-anak nila. But then again, anong magagawa nung ng ganitong klaseng frame, di ba? Parang ng isang tao, nagiging diba? kaming trauma dump. Parang ganun, parang, di ba? Parang sila yung inaasahan ng lahat ng pamilya na lahat ng Na-absorb patients. lang namin lahat. Ganun talaga. And then, wala silang pwedeng gawin, di ba? Pag nagalit yung, sinigawan sila, di ba? They can't. Yeah. The public is very protected naman. Ang hirap yung situation na gano'n, na kailangan nila ng tulong in times na may sakit nga sila. Right. Diba? This could be their most vulnerable time in their lives. Na admit sa ospital and baka mamatay kasi may chance mamatay, yung mga gano'n. And pag may mga times na mag-a-arise yung emotion nila, sometimes talagang ikaw mapalabang ka rin minsan pero kailangan mong isipin, you have to have empathy for these people to always parang understand na yun nga, they're sick right now, they don't know what they're doing, and you just let it go, parang you just in one ear out in the other, ganun. Isipin mo yung effect nun sa mental Pero may health. effect talaga yun sa amin. Mental Kasi health ng isang tao. we're also human, diba? And nadadala ko nga yun sa bahay, di ba? Yeah. Di parang yung effect kasi nun sa isang tao, pag inisip mo na, naiintindihan mo, nagagalit. Kunyari, for example, in a case na nagagalit yung family ng patient sa isang nurse, they can get too aggressive too sa'yo. And as much as naiintindihan natin na hindi nga, kailangan nga ng care nung kamag-anak nila na may sakit, yes, as a family, kaya nga nasa ospital yung kamag-anak nila, kaya nga sila magbabayad or kung ano man, para alagaan at gumaling yung family nila. Pero ano mang magagawa mo kung nag-aalaga ka ng other Mas patients na madami ganun pang- din. Mas marami. Some are mas worse pa, di ba? Yeah. So as much as gusto mo at alam mong kailangan, ang dami. There's only so much you can do, di ba? Yun talaga yun eh. Pero maintindihan mo pag you're in their shoes and your family is admitted and may sakit. Gusto mo syempre unahin kayo, prioritize kayo. Pero unfortunately, it doesn't work that way sa healthcare. Meron talagang kailangan mo iset yung priority mo, sino pa prioritize mo na pasyente, kung sino unahin mong i-treat and i-focus. So, and that's because most of the time, there's no proper staffing. Hindi ka makafocus eh. Kung 1-to-1 lang kayo, of course, yes, I would Right. gladly give you whatever you want right at this time for 12 hours straight. Pero Dapat nga, mayroon ka dapat nga kailangan 1-to-1 gawin eh. Hindi pa yun. Your task is not laid out the moment you step into your shift. Mag-a-add pa yan. Mag-a-add pa ang mga doktor ng orders. There could be some changes. You could be unstable and things might have to, Right. madami pwede mangyari. Ito may gusto ko i-share. Hindi ko alam kung pwede ko to sabihin. Kung bawal to sabihin, kakat ko na lang. Kasi ano din ako gusto ko lang maintindihan ng mga tao yung effect nito sa mental health ng
ng nurses specifically kasi tao din naman sila. And sa hospital, parang ang doktor ang magde-discharge ng patients, di ba? Sila Yes. yung in charge doon. Yeah. Pag sinabi nila, okay na yan, pauwi na yan. Pauwi na yan. Ang nurses ang nag-aalaga. Tapos may cases ka na nasabi mo sa akin na dinischarge ng doktor yung patient. Pero dahil inaalagaan mo siya, alam mo na parang hindi pa Parang to okay. Hindi pa okay. Pinauwi, di ba? Pinauwi. Tapos isipin mo sa mental health mo, wala kang magawa. Di mo naman pwede, Dok, dito hindi may sakit pa yan. Hindi naman eh. Hindi, pag discharge niya, uwi na yon. But, yeah. Tapos, isipin mo yung naala ko nung nag-breakdown ka ng sobra kasi kinakabahan ka dun sa patient. Isipin mo, ikaw yung nag-alaga, tingin mo hindi pa siya okay, tapos discharge siya ng doktor. Malay mo kung ano mangyari dun sa biyahe pa uwi, di ba, magkasakit. Yung inisip kong ganun. Ang problema pa dun, kapag may nangyari talaga dun sa patient, ang fault nun is yung nag-alaga, which is ikaw, hindi naman yung doktor na nag-discharge, di ba? So, parang grabe, pag inisip ko, yung burden, yung mental health mo na isipin mo, buong time na umuwi yun, may kasama ba siya? Ayun Umuwi siya nga. mag-isa, di ba? Parang, Saan siya uuwi? Nag-bus? Mag-isa ba siya sa bahay o ngayon? Di ba, paano pag namatay yun doon, di ba? Parang ikaw or nag-sue yung family, ikaw yung mananagot, yung nag-alaga, hindi naman yung doctor na nag-discharge. Syempre. So I think, they're gonna investigate on it and stuff. May proper documentation naman kasi yan. You do have to advocate for your patients kung sa tingin mong hindi sila okay umuwi. And I advocated, and if the doctor says he's good to go, then wala na akong magagawa. Unfortunately, you just have to document what happened and this and that. And then you just send them, pati yung patient, do I really have to go? Parang mafe-feel bad ka as a person, di ba? As a human being. Tapos sasabihin mo, well, the doctor thinks you're okay and you'll be okay. Ganyan-ganyan. Pero yung alam mo yung story nila na minsan lang pupunta yung anak nila sa bahay, yung mga ganon. Magwi-wheelchair sila, tapos kukunin sila ng wheelchair bus, yung mga ganon. Parang very dangerous. right. Mga ganon. For some reason that day, I was so emotional. And then, nag-breakdown na lang ako that night. Kasi parang, I don't know why, bakit ko iniisip nung sobra yung pasyente na yun? Na parang, oh my gosh, may tama ba yung ginawa ko na, parang gusto ko pang puntahan siya kung saan siya parang kung saan ko siya last na nakita, ganyan. Should I just parang hatid sa bahay nila, yung mga ganun ba? I just feel so bad kasi, sometimes. Eto, disclaimer, hindi naman... It's not the first time, actually. actually. Hindi naman niya sinasabi na mas marunong siya sa mga doctors. It's just that, syempre, siya yung nakakasama, nakakausap niya. Minsan nalalaman mo yung kwento ng buhay nila. Yeah. So you can't help maisip, mas makaka-relate ka, mas may connection ka. And syempre, ikaw yung nag-aalaga eh. Yeah. So may effect din yun sa feelings mo towards that patient. And yung epekto, ang point ko dun is yung epekto sa mental health nung nurse yun eh. Yung burden na gano'n. Na I don't think sulit yun kahit anong halaga yung ipatong mo para masira yung mental health ng tao. Think, yun na nga yung pinaka-least na pwede sana nilang gawin. Di ba? I-compensate kayo ng tama or yung staffing. Yeah. Sobra talagang yung guilt din. Mga ganung bagay. Sobrang iba. Yung una pinag-usapan natin about music, tas sobrang iba din pinag-usapan about yung contrast ng music tsaka ng nursing. Tunay ko na career. Parang, itong itsura ng tao na nag-pursue ng career na sobrang iba sa actual na gusto nilang gawin. Parang I chose practicality versus passion. Yeah, ito na yan. Present. Pinapag-audition nga kita sa K-pop eh. It's not too late. Parang okay na rin ako sa balance na ganito. I don't think mayroon pa ako ma-achieve na sobrang taas sa music. Parang nursing career, may love and hate ako talaga sa nursing. Minsan gusto, minsan fulfilling, minsan sobrang hindi na kaya. Pero just doing bits of music on the side, for me, I think it's a best balance. Parang may contrast siya na-realize ko nga parang nursing, healthcare workers, mga ganyan, they're like essential to life. Pero beauty, art, creativity is
what we live for. Mhm. So parang I play different roles pero in the same way. Essential siya. Yeah. Ako naniniwala ako na even yung side na yun is kailangan ng isang tao. Arts, music, kung ano man, yung whatever you do outside of your job is essential. Kumbaga para sa akin, food for the soul ang tawag sa ganun. Yes. If not, puro ka lang work and stress. Kakainin ka nun eh. Mahirap yun eh. Kaya nga may work-life balance na tinatawag eh. Yeah. Para mas makumpleto ka ba? Mas may balance na hindi ka lang lagi nandun. Kasi kapag nasa isang side ka lang ng work mo, kapag stress ka dun, andun ka lang. Wala kang way out nun. Wala kang outlet para ilabas yun and pwede ka niyang kainin. Before we go, is there anything else that you wanna share that you feel like, mga tao gustong marinig, malaman, or parang importante na malaman nila about you, nursing, your music? Siguro yung na-realize ko lang yun nga, sa career ko, importante talaga na meron kang katuwang sa buhay. Yung pinaka-take away ko sa nursing. Ako yung takeaway niya, guys. Totoo yun. Madami dun mo masusukat how well did you love, how well did you live your life sa end of your life, sa deathbed mo. May mga pasyente ako na mamamatay na, wala silang tao sa paligid nila. Na-witness mo. Na-witness ko. Mayroon akong pasyente na mga mamamatay na, mga 50 people lang nandun. They just care so much about this person, and it tells you how good of a mother, a father, a sister, a person they are. Yun din ang takeaway ko din. Kasi yun din yung takeaway ko ngayon is yung advice ng mga pasyente ko sa akin. Most of the time is make sure na you take care of your relationship, right? Because they are the ones that are gonna be there once your time comes. Alam mo, may nabasa ako na ang best advice na maririnig mo from people ay galing dun sa mga taong nasa deathbed. Yes, totoo yan. Grabe. Sobrang nung inisip ko, lalo na based din sa mga kinikwento mo ng mga patients mo, nakakwento mong patients. Sabi ko, it makes sense kasi dun sila mapapareflect sa buhay nila kung ano yung decision sila na ginawa sa buhay, di ba? Iba't ibang perspective, pero lahat yun valuable kasi ito yung mga na-realize nila throughout their life. Ito yung, mayroon ako naging pasyente, hindi ko makakalimutan. I admitted him the day before, and then he came with a woman, and then the way he introduced her to me was, "This is my ex-wife." Sabi niya ganun. So, na-intriga ako, wow, ex-wife na nandyan. Katabi niya pa rin. Katabi niya. Na-admit ko siya. Sabi ko, wow, that's really nice, sabi ko. Ang bait ng ex-wife niya sa kanya. Inaalagaan siya ng She's ex-wife. she's the one who's taking care of him, na nagpapalit sa kanya and everything that he needs, na papakain sa kanya. And then, meron din silang anak. So basically, they're separated. May anak sila na ngayon lang din niya nakita. So basically, nag-isolate siya for a long time. So many years niyang wala siyang nakita siguro sa relatives niya, kasi sinasabi niya na I've been so alone for so many years. Nung na-admit siya, the moment that he was admitted sa hospital and na-discover niya yung disease niya, his ex-wife came and their child together. And sila yung nag-take care. Sila yung nag-asikaso sa kanila ng mga hospital staff, mga pagdodoktor niya. Kaya dun ko nasabi yun, na sinabi niya kasi sa akin, make sure na meron kang katuwang sa buhay till the moment na nasa deathbed ka na, ganyan. And then, na-amaze lang ako sa the kind of relationship they have, because they seem to be okay, na parang nagkakasundo naman sila. And then the next day when I came to my shift, I usually check on my patients the moment I get my assignment. And when I checked him, unfortunately, he passed. Namatay na siya. Namatay siya. Meron siyang DNR, so we cannot really revive him as he wishes. So, I had to call his ex-wife and yung anak niya, and very, very emotional. Kasi kakapasok ko lang na shift ko nun actually, and ako yung naka-discover sa kanya. So, it's so sad talaga. So, parang dun
doon na-realize, parang may word of wisdom pa siya na naipasa sa akin. Bago siya mamatay. Kaya emotional din ako noon. Naaalala ko lagi yung sinasabi niya na love well throughout your life. Ganun. Parang parang sabi ko, buti na-reconcile nila. May time sila mag-reconcile. Kasi imagine the regret that he would have felt. So hopefully, nag-pass away siya peacefully and wala siyang regrets and na-reconcile niya. And very, very nice din yung ex-wife niya nun. Talaga inalagaan niya. Ganda ng story. Nung narinig ko yung kinuwento mo sa akin yan. Tama. Yeah. Thank you for sharing. Yeah. Again, and maraming salamat for being here, for sharing your story. Bago tayo magpaalam, medyo overtime na tayo. Baka quickly, may gusto kang i-promote sa kanila makikita, kung ano man. Yes, meron na promote sa banda natin, Colin Sick. Meron ba? Yes, meron. Right now we're filming a short film for another single that we're about to release. Yan, so watch out sa ganun. We're collaborating with Lumikha Studio. Media. Lumikha Media. Shout out kay Mark San Jose and Abby and Mimi. Lahat ng mga kasama namin nun masaya. We're making friends right now. Yan. And then So, saan abangan kanila niyo yan. makikita? Baka meron kang gustong... Meron akong Instagram, RWVC15. Tapos sa Facebook din. If nakaano naman dun, nakatag naman yung mga bands ko dun. Ayun, thank you ulit for sharing your story. Thank you for being here. Very inspirational ba? Contrast parang night and day din. Night and day din. Parang yung banda ko, night and day. Iniisip ko i-part 2 pero Paano ba part 2? Napapag-uusapan. Okay na yun. I mean, madami kasi there's so much into it, right? Kaya ko nga tong buong oras na to dun lang sa music Tsaka 1 hour pa sa nursing Mahirap. Pero kailangan kong hatiin Pero anyways, again, thank you. And sana lang makabalik ka ulit next time. Madali ka lang namang kontakin. Yun lang. Again, this is Kyle from Filipino TV. And then kasama ko si Ranzel, my girlfriend, my bandmate. And this has been sa Totoo Lang Podcast. Kita-kits tayo next week.